Sa loob ng piitan ay makikita ang naglalakihan na mga pader at isa itong maze na kinakailangan nilang lagpasan. Nagtataka na ang mga kalahok na kung ano ang nangyayari dahil kalahating araw na silang naglalakad ngunit hindi pa rin sila nakabalik kaya hindi na nila alam na kung paano dahil sa bumalik na naman sila dito. Kaya napagtanto nilang tanging ang mga may matibay at matatag na kaisipan at may sapat na lakas lang ang makakatawid sa chaotic labyrinth na ito. Isang kasamahan naman nila ang nagpasya na dito na siya dadaan kaya isang atake ang ginawa niya sa pader. Ngunit sa tibay ng pader na ito hindi ito kinaya ng kanyang sandata dahilan na tumilapon pa siya. Napagtanto niyang ang chaotic labyrinth na ito hindi kayang malalagpasan gamit lang ang lakas kaya sobrang hirap na makalabas dito. Habang sa kanilang likod ay naglalabas ng aura ang ating bida dahil panahon na para umalis siya at susubukan niya ang kanyang makapangyarihan at hindi masisira na katawan. Dahil dito ay nagulantang na lang ang mga ito nang may dumaan sa kanilang harapan ng sobrang bilis at ito lang naman ang ating bida at inatake nito ang pader sa kanyang harapan. Nang makita nila ito ay napanganga sila sa kanilang nakita habang nagkalaglagan ang mga bato. Sa ginawa na iyon ng ating bida isang malaking butas ang iniwan niya dahil dito ay napatanong sila na kung ano ba ang nangyayari bakit may malaking butas dito at dahil sa hindi nila nakita ang ating bida ay naitanong ng isa sa kanila na kung may nakakita ba ng malinaw kung sino ang taong iyon. Nagpatuloy ang ating bida sa kanyang ginagawa kaya ang matibay na pader ng chaotic labyrinth ay dinadaanan lang niya ito na parang animoy isang bala. Bawat pader na kanyang dinadaanan ay yumayanig ito at nag-iiwan ng malaking butas. Gayunpaman ay ang ginawang butas ng ating bida ay bumalik lang ito at parang wala lang nangyayari kaya sa mga nakakakita ay hindi sila dito makapaniwala. Samantala ay isang liwanag ang makikita at sumabog at sa huli ay lumabas na dito ang ating bida sa chaotic labyrinth. Sa ngayon ay nakapasok na siya sa superior abstruse sect. Tumayo ang ating bida at dito ay kaagad niyang napansin ang bastong panghampas sa dahil hindi niya inakala na nandito pa rin ito. Habang sa labas ay nagtataka dito si Zhang Lu nang bigla na lang tumutunog ang bell na kanyang hawak. Napagtanto naman kaagad ito ni Lilan na may nakalabas na sa chaotic labyrinth ngunit nagtataka pa rin siya dahil hindi pa naman gaano katagal ang lumipas. Sinabi ni Zhang Lu imposible walang sino man ang makakalabas sa chaotic labyrinth ng ganito kabilis dahil si Mr. Zhang Jin ay inabot ng 2 araw at 2 gabi bago nakalabas. Gaano na ba katagal gayong wala pang ang sigurong 15 minuto? Na sumagot naman kaagad si Lilan kung gayon sigurong may sira lang ang bell. Samantala ayon sa ating bida ang bastong panghampas sa ahas ay minsan nang pumatay ng mga immortal at naging tanyag ito sa maraming panahon ngunit nakalulungkot sa huli ay pinagputol-putol ito sa 3 bahagi ng isang sinaunang Diyos mula sa ibang lahi at nawala ang dating ningning at lakas nito. Nais sanang buuin muli ni Bai Shi ang baston ngunit sa kasamaang palad bahagi lang nito ang nahanap niya kahit isang bahagi lang ito napakalakas pa rin ng kapangyarihan nito. Makakatulong siguro ito sa kanya para mapalakas pa lalo ang kanyang kakayahan at maabot ang mas mataas na antas. 2 disciple naman dito ang nakakita sa ating bida kaya napatanong ng isa na kung sino siya tumugon ang kanyang kasama na hindi niya ito kilala at bakit siya nakaupo sa harap ng sagradong bato. Ngunit napatanong rin siya na kung may sinusubukan ba siyang unawain o tuklasin sumagot ang kanyang kasama siguro'y nababaliw na siya ang sagradong bato ay simbolo. Lang naman iniwan lang ito ni Ancestor Bai Shi dahil ilang beses na itong pinag-aralan at sinuri at isa lamang itong karaniwang bato. Samantala isang panibagong grupo naman ang nakalabas sa chaotic labyrinth at ang grupo na ito ang sila Ningzo. Dito ay nasabi ni Ningzo sa wakas ay nakalabas din siya halos mawala na siya sa sarili nitong mga nakaraang araw at napakahirap parang dumaan sila sa pagdurusa. Dapat siya ang unang nakalabas sa pagsusuring na ito at siguradong siya ang nauuna at dahil hindi sumama si Renshing sa kanya siguradong nagpaikot-ikot pa rin siya sa loob kaya nakakaawa daw talaga ito. Napasigaw naman dito ang kanyang kasama nang may makita siyang tao mula doon kaya sinabing niyang tingnan niya iyon. Lumingon dito si Ningzo ngunit sa kanyang nakita ay kaagad niyang napagtanto na ito ang ating bida kaya hindi siya nito makapaniwala. Sinabi niyang nauna pa pala siyang lumabas kaysa sa akin kaya pala sinabi niyang makakalabas siya agad at hindi pala siya nagyayabang lang. Dumating na rin sila Zhang Lu at Lilan at binati nila si Ningzo at kanilang ipinaalam dito 2 araw lang ang inabot ni Ningzo at ito ang unang nakalabas sa chaotic labyrinth at malaki ang magiging kinabukasan nito sa superior abstruse sect.
At sumagot ito sa kanila na hindi siya ang nauna na ipinagtataka ni Zhang Lu at napatanong na kung sino naman ito. Sa banda doon ay itinuro ni Ningzhou ang ating bida na iyon ang nauna sa kanya at nang makita ay kaagad naman ito nakilala ni Zhang Lu dahil ito lang naman ang hinahanap ni Zhang Jin at ang kanyang pang-ikinatakot ay nagsabi siya kay Zhang Jin na hindi papasa ang ating bida sa pagsusulit. Sa galit ni Zhang Lu ay nilapitan niya ang ating bida at tinanong na kung kailan pa ito nakalabas at tumugon ito sa kanya na 2 araw na ang nakararaan. Nang marinig ay labis ito na ikinagulat ni Zhang Lu at hindi makapaniwala. Tumayo na rin dito ang ating bida dahil sa ngayon ay halos tapos na ang kanyang paghahanda. Dahil ayon sa kanya ang bastong panghampas sa ahas ay nanatiling tahimik at hindi ginamit sa napakahabang panahon at sa wakas ay nagamit at nabuhay muli ang lakas nito. Nagsalita si Lilan at kung totoo ang sinasabi ng lalaking ito ibig sabihin ay dahil sa kanya tumunog ang kampana 2 araw na ang nakararaan. Dahil 15 minuto mula noong nagsimula ang pagsusuri at sobrang nakakagulat naman nito. Ngunit hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Zhang Lu dahil nakalabas siya sa Chaotic Labyrinth nang wala pang 15 minuto at imposible daw talaga iyon dahil kahit pabuhay ang kanilang ancestor na si Bai Shi hindi niya rin magagawa ito. Tumugon si Lilan pero lumabas nga siya kaya paano nila bibigyan ng marka o hatulan ang kanyang resulta. Dahil sa seryosong usapin na ito ay iiulat na lang nila ito sa First Elder. Sa isipan ni Ningzhou lumabas siya 2 araw na ang nakararaan at kung hindi nagyayabang si Renxing tulad ng nangyari sa Ancient Crystal Mine siguradong alam niya ang paraan o sikreto kung paano makapasa sa Chaotic Labyrinth. Subalit bigla na lamang napasigaw ang mga ito sa kanilang nakita at tingnan daw nila iyon. Nang makita ay ito pala ang ating bida na tumalon sa bastong panghampas sa ahas. Dahil dito ay napasigaw si Zhang Lu na kung anong ginagawa ng bida at sinabi niyang bumaba ito paano ito ng ahas na sirain o lapastanganan ang sagradong bato. Nasabi rin ni Lilan baliw siya alagang wala na sa katinoan naglakas loob siyang umakyat sa sagradong bato at hindi pwedeng lapastanganan o sirain ang sagradong bato. Sa sandaling ito ay dumating si Zhang Jin at napatanong na kung anong nangyayari bakit nandito ang lalaking ito at sa ngayon kailangan niya itong patayin. Pinigilan naman kaagad siya dito ni Zhang Lu at kanyang ipinaalam na nakapasok na ang lalaking ito sa Superior Abstruse Sect ibig sabihin ay nalagpasan niya ang Chaotic Labyrinth at base sa mga patakaran hindi niyo siya pwedeng atakihin. Nang marinig ay sandaling natigilan dito si Zhang Jin na nakapasok ang ating bida sa Superior Abstruse Sect. Sa galit niya ay sinampal niya dito si Zhang Lu dahil ang sinabi nito sa kanya basura lang ang lalaking ito at hinding-hindi makakapasok sa Superior Abstruse Sect. Nagpaliwanag naman agad dito si Zhang Lu at kumalma lang daw siya dahil iniimbestigahan na nila ito at naipaalam na nila ito sa First Elder. Nang marinig ang First Elder ay kumalma dito si Zhang Jin dahil sa ngayon may pag-asa siyang gumawa ng galaw. Nang marinig ito ni Lilan ay naitanong niyang kung anong ibig sabihin ni Mr. Zhang. Sinabi niya nilalapastanganan niya ngayon ang sagradong bato at kung aksidenteng mapatay niya ito habang pinababa siya mula sa bato wala namang magiging problema diba? Nang marinig ng dalawang ito ang pinaplano ni Zhang Jin ay sinang-ayunan nila ito dahil walang problema ito sa kanila. Dahil dito ay kaagad nang kumilos si Zhang Jin at naghahanda na umatake sa nakatalikod na ang ating bida. Isang liwanag rin ang nabuo sa kanyang kamay na sinigaw na mamatay na raw ang ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan ay isang atake ang pinakawalan ng sagradong bato sa dahilan na tumilapon pa siya at bumalik sa baba. Nang makita ay nagulat naman ang dalawang ito at napapatanong na kung ano ang nangyayari. Napatanong rin sila na ano ang nangyari may kakaibang nangyari ba sa sagradong bato dahil 10,000 taon nang walang kakaibang nangyayari dito at bakit ngayon lang at may kinalaman kaya ito sa lalaking lumalapastangan sa bato. Hindi naman dito makapaniwala si Zhang Jin dahil ang lakas ng sagradong bato ay hindi lang pala daw ito ordinaryong bato. Dumating na rin ang First Elder at kaagad siyang nagtanong na kung ano ang nangyayari. Lumapit si Zhang at kanyang sinabi may lumalapastangan sa sagradong bato at sinubukan siyang pigilan ni Brother Zhang Jin ngunit nasugatan siya dahil sa kakaibang nangyari sa bato. Nagulat ang Elder at napatanong na anong ibig niyang sabihin na may kakaibang nangyari sa bato. Sa taas ay makikitang nakatayo ang ating bida at matapos ay umupo ito dahil sa ngayon raw ay sisimulan niya nang buksan ang kanyang acupoint.
Nang makita ito sa baba napatanong sila na nanginginig ang sagradong bato siguro dahil sa kawalang galang ng lalaking iyon sa ibabaw at ang insultuhan ng sagradong bato ay parang insulto na rin sa kanilang superior Bistrus sect. Sa isipan ng ating bida dahil sa pagkakataong ito bubuksan niya ang ikalawang starry acupoint ang Fontanelle acupoint. Ang Fontanelle acupoint ay isa sa pinakamahiwaga at nagagamit itong makipag-ugnayan sa kalikasan at madama ang lahat ng bagay. Gagamitin niya ang lakas ng kanyang kaluluwa mula sa pagbukas nito upang hanapin ang lokasyon ng dalawa pang bahagi ng bastong panghampas sa ahas. Nang makita ito ng elder ay dito niya lang napagtanto na may kakaiba talagang nangyari sa sagradong bato at napatanong na dahil kaya ito sa lalaking iyon. Nalaman rin ng ating bida na nasa isang malaking libingan pala ang isang bahagi ng baston at ito daw ay kawili-wili. Parehong pinatitibay ng Shenting at Fontanelle acupoint ang kaluluwa dahil kapag nabuksan na ang mga ito mas magiging mahusay niya nang magagamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan ni Zhang Jin ang First Elder na nagalit na ang sagradong bato hindi nila siya pwedeng hayaang magpatuloy sa kalokohan niya doon. Dahil dito ay kumilos na ang First Elder at isang apoy ang nabuo sa kanyang kamay at umatake sa ating bida na inuutusan na bumaba ito. Pumulibot ito sa ating bida ngunit hindi naman siya dito nasaktan at dahan-dahan siyang nitong hinihila pababa. At tinanong na kung ano ang pangalan nito at kung may kinalaman ba ito sa kakaibang nangyayari sa sagradong bato. Tumugon dito ang ating bida na Renshing ang pangalan at oo may kinalaman siya sa sagradong bato at ang tawag dito ay bastong panghampas sa ahas. Nang marinig ito nila Zhang Lu ay sinabi niyang nababaliw ka ba ganito ang itatawag mo dito dahil ilang libong taon ng sagradong bato ang tawag dito paanong naging baston ito, at nasabi rin ni Zhang Jin sa First Elder dapat siyang parusahan ng mabigat. At ayon naman sa First Elder base sa mga talaan ng kanilang sekta ang orihinal na pangalan nga pala ng sagradong bato ay bastong panghampas sa ahas. Nang marinig iyon ng dalawa ay hindi naman sila makapaniwala na totoo pala ang sinabi ng ating bida. Ngunit ipinahayag ng First Elder na tanging mga sect leader lang ang nakakaalam ng ganitong sekreto at napakahalaga ng bagay na ito at sumama ito sa kanya dahil kung magagawa ni Renshing gisingin ang tunay na kapangyarihan nito malaki ang magiging ambag nito sa sekta. Nang marinig ito ni Zhang Lu ay kaagad siyang hamarang at kanyang ipinaalam sa First Elder maaaring nanday ang taong ito sa pagsusuri. Tinanong naman siya ng First Elder na kung may ebidensya ba ito. Sumagot dito si Lilan at itinuro niya ang ating bida dahil lumabas siya sa Chaotic Labyrinth nang wala pang 15 minuto kung hindi iyon pandaraya, ano pa. Nang marinig iyon ng First Elder ay pati siya ay nagulat kaya tinanong niya ang ating bida na kung totoo ba na lumabas ito sa Chaotic Labyrinth ng 15 minuto. At tumugon ang ating bida na tama ito. Hindi ito pinaniwalaan ni Zhang Jin dahil sa pagkakaalam niya kahit ang pinakamabilis na disipulo nitong mga nakaraang taon ay inabot ng halos 2 araw at kung 15 minuto lang ang inabot niya ay luluhod siya sa harap ng ating bida. Dahil sa pinagdudahan talaga ang kakayahan ng ating bida ay humarap muli ito sa Chaotic Labyrinth at kanyang sinabi na hihintayin niya ang mga ito sa pasukan. Matapos nito ay isang napakabilis na galaw ang ginagawa ng ating bida at kanyang inulit ang ginawa niya noong papunta pa lang siya sa Superior Abstruse Sect. Nagsisimula na rin na gumalaw ang First Elder kaya nagmamadali itong pumunta sa pasukan na kung saan sila nagsimula. At ang plano nga dito ni Zhang Jin ay nahinto dahil hindi umaayon sa kanya ang pagkakataon gayunpaman hindi niya hahayaang makapasok daw ang ating bida sa Superior Abstruse Sect at sa ngayon kailangan niya munang sabihin ito sa Fourth Elder. Kahit na si Zhang Lu ay hindi niya pa rin pinaniwalaan ang ating bida dahil naglalakad lang ito tapos sila ay lumilipad at ang taas naman daw ng pangarap nito. Ngunit sa kanilang pagbaba ay nagulat na lamang dito si Zhang Jin nang makita ang ating bida at sinabihan siyang pwede na siyang lumuhod ngayon sa kanya. Kaya naman nang masaksihan nilang tatlo ito ay tumulo ang mga pawi sa kanilang mukha na labis pa rin ang ikinagulat. At kung hindi rin daw ito nakita sa sariling mata ng First Elder ay hinding-hindi siya maniniwala dito. Ngunit hindi pa rin ito pinaniwalaan dito ni Zhang Jin sinabi niyang ordinaryo lang naman tingnan ng lalaking ito siguro gumamit lang siya ng maduduming paraan. Dahil kumbinsido na rito ang First Elder ay sinabihan niya si Zhang Jin na tumigil na ito at inutusan ang ating bida na sumama ito sa kanya dahil matagal-tagal na rin simula noong huli siyang makakita ng kakaibang disipulo tulad ni Renshing. Subalit tumutol na naman dito si Zhang Jin at ipinaalam niya sa First Elder.
Kahit sabihing nakatawid siya dahil may requirement pa ring silang sinusunod at mag-abot ng celestial crystals na kailangang para makapasa. Ngunit sa kanyang palang isipan ay kailangan niya pa ng oras para dumating ang Fourth Elder. Sinabi niya may nangyari kasi kamakailan sa minahan baka kulang ang dala niyang crystals. Ngunit labis na mangha dito ang First Elder sa ipinakita ng ating bida kaya sinabihan niya si Zhang Jin na malaki ang magiging silbi niya sa kanilang sekta at wala siyang pakialam kung may galit ang mga ito sa kanya sa ngayon ay interesado na siya dito kaya naman huwag nilang guluhin si Ren Xing. Dumating naman dito ang Fourth Elder at sinagot niya ang First Elder na mukhang mali naman ata ito. Nang makita ito ni Zhang Jin ay natutuwa siya nang dumating ang Fourth Elder dahil sa may kakampi na siya at siya lang naman ang kanyang uncle. Sinabi ng Fourth Elder ang batas ay batas ginagawa lang nila ang trabaho nila base sa regulasyon at paano niyo nasabing gumagawa sila ng gulo o baka naman gusto niyong gamitin ang posisyon niyo para bigyan ng pabor ang batang ito. Tumugon dito ang First Elder hindi ba kayo rin naman ang laging naghahanap ng pabor para sa pamilyang Zhang at sino ba ang madalas lumabag sa patakaran dito? Naikinagalit dito ng Fourth Elder dahil ayon sa kanya paninirang puri ito lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng Superior Abstruse Sect. At sumagot lang sa kanya ang First Elder wala siyang pakialam sa mga sinasabi nito. At tinanong ang ating bida na kung sapat ba ang dala nitong Celestial Crystals. Sinabi ng ating bida na kunin niya lang at sa kanyang isipan halos mailabas na lahat ng enerhiya mula sa Crystal Mine at pwede niya na itong kolektahin. Nang makita ay hinihigop ng bagay nito ang enerhiya sa Crystal Mine. Nang makita ito ng daga ay namamangha ito sa kanyang master sa galing ng kanyang pamamaraan dahil ang enerhiyang naipon ng napakatagal na panahon na sipsip agad ng master sa isang iglap lamang. Dahil sa walang alam dito si Zhang Jin sa ginagawa ng ating bida ay nasabi niyang baliw na ba siya. At ayon rin sa Fourth Elder nagpapakitang tao lang ito sanay na siya sa mga ganitong klaseng tao. Nang matapos na ang ating bida ay lumipad ang bagay na ito na papunta sa kanya na ipinagtataka naman dito ni Zhang Jin na kung saan naman daw nanggaling ang hawak ngayon ng ating bida. Lumapit siya sa First Elder at kanyang sinabi dahil nandito na siya ito ang regalo niya para sa Superior Abstruse Sect. Kinuha ito ni Zhang Lu at napatanong na anong klaseng regalo ang dinala nito at titingnan niya kung anong kalokohan ang tinatago ng ating bida sa loob. Binalaan naman siya dito ng ating bida na huwag niya itong buksan. Ngunit sinagot lang siya ni Zhang Lu bakit hindi niya pwedeng buksan ito at bilang taga-suri karapatan niyang tingnan kung ano ito. Binuksan ito ni Zhang Lu at sa kanyang pagbukas ay nagulat na lamang ito dahil napagtanto niyang ang laman ay ang yin chi mula sa Crystal Mine. At naglakas loob daw talaga itong linlanggan siya at sinabihan naman siya ng ating bida binalaan niya na ito na huwag niya itong buksan. At naging pagkakataon ulit ito ng Fourth Elder at Zhang Lu na mapatay ang ating bida kaya inutos niyang hulihin nila ang ating bida dahil gumamit ito ng masamang enerhiya para saktan ang mga disipulo. Ngunit bago pa gumawa ng paggalaw si Zhang Jin ay pinigilan na siya ng First Elder at tinanong ang ating bida na ipaliwanag nito bakit niya kinolekta ang yin chi mula sa Crystal Mine. Ipinahayag dito ng ating bida sa kanila na hindi ito yin chi kundi purong enerhiya mula sa mga kristal at regalo niya nga ito sa First Elder malaki ang maitutulong nito sa sekta balang araw. Natatawa na sumagot dito si Zhang Jin na kaduda-duda sino ang maniniwala nito. At sumagot dito ang First Elder na naniniwala siya at parang hindi naman nagsisinungaling si Ren Xing sa kanila. Sinabihan dito ng Fourth Elder ang First Elder na kung naniniwala man ito o hindi kitang-kita naman ang nangyari hindi kwalipikado si Ren Xing na pumasok sa Superior Abstruse Sect. Kaagad siyang sinagot dito ng First Elder sino ang nagsabing hindi siya kwalipikado siya na ang bahala kay Ren Xing gagawin niya itong course disciple. Napatanong dito ang Fourth Elder dahil alam naman nila na tig-tatlo lang ang pwedeng maging core disciple bawat isa sa kanila at kung sulit ba itong mapunta lang sa taong hindi nila kilala. Ngunit tumugon lang sa kanya ang First Elder na gusto niya at anong magagawa nito.